On air, handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa masaganang Coco Buhayan School on the Air on coconut production and processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng masaganang Coco Buhayan School on the Air on coconut production and processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong mahango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air, handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa masaganang Coco Buhayan School on the Air on coconut production and processing. O huwag liliban ha, dapat laging present. Makinig at matuto on air. Dito lang sa masaganang Coco Buhayan School on the Air on coconut production and processing. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong din training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Igalag maayong buntag ka rin yung tanan. Kumusta niyong tanan? Sala kumusta sa mga suking tigpaminaw sa DXOC diri sa Misamis Occidental, diya sa Lanao del Norte, part of Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, diya sa Camiguin, maabot mo tadi ang dapita. Ingon man diri sa First District sa Misamis Occidental. Welcome sa atong bag-ong tulumanon, bag-ong programa sa Department of Agriculture, ngay paluhan sa kanang atong sa Regional Office sa Department of Agriculture. Mustahon din nato atong mga mag-uumas kabukiran, ingon man mag-uumas kadagatan, kumusta mong tanan din ha, no? Nga kamulog pa sa kay-sikay. Karong rasa ang mga atong mga kaigsunang mga mag-uumas kabukiran, hinahinay na og adto sa ila mga hayop panigway. Ato ra ba na matikdan kagahapon lakaw-lakaw ko sa kabukiran, palot na kaya ato ang mga kanang mga sagbot gumikan sa taas nga init. Dito ko gahapon sa gikan sa Clarin, paingon dito kanang Tipan, paingon dito sa Kinuma Norte, Gala, Lahos, Mistabed. Atong naobserbaran nga ato ang mga kasagbutan. Muraog pwede na doslitan, musiga na. Dayon binta diri sa may Trigos kay nakadaron na sila. Nakadaron na sila. Muraog giulan siguro sila dito. Bintaha ning Trigos kay nakapamundar na sila hang giduaw sa salulan. Pero ang uban natong barangay sa kabukiran buoy kaayo. Antiparahang siguro lang itong mga karabaw o mukaon sa mga sagbot. Pintaha man yung atong
sagbot nga ming tuhakaw na. Kaya atong kabaw di na antiparahan. Inundom ko sa una. Among kabaw di na mo kaon taon sagbot kay puti ng kanang layaa. Mutong gi antiparahan na mo green ang amo ang kabaw. Kaon po sila eh. Luoy kaya itong mga mag-uuma, labi na yung panahon sa El Nino. Pero sa una, ba ni El Nino? Pero naaya po init sa una eh. Karong buntaga atong guest na ato si Sir Bong Calyaw sa Philippine Coconut Authority. Niapod si Ronnie Macalisang. Akong tawag ani Ronnie Macahadlok. Niapod ang dapat si ikaw Sir Bong mangulong ko diari. Ha? Di ba di ikaw regular muling ko daan eh? Tempa ato ang mga personahe gikan sa region. Wa pa nako maila-ila ni sa istorya ani, wa yo ginaila-ila pa nako. Sila na rin magpaila sa labog galing. Ito, dugay mi sa istorya, balik diri, wa ko kapungutan ngan. Yun yung alagad, kagawad Edwin Amba, salamat kayo nga usa ko sa inyong gipili nga mahimong katandim ninyo sa programa sa Department of Agriculture. Kasi unang masulti ni. Ha? Si Ronnie Macalisang. Ikaw muna. Sige. Kani si Ronnie Macalisang nasa sa Department sa Agriculture sa probinsya? No? Provincial Agriculture Office. Provincial Agriculture Office. Under ni? Ang among OIC karon si Ma'am Mercy Uy. Ma'am Mercy Uy. O officer in charge. Dito, microphone to speakers. Ay, padualan ko na. Okay. I-full volume na lang niyo, mas. Dayon, aram, sa una naman kas media. Karon tanang speakers, tanang sa agriculture. Atong kuan 2007 ang undang ko bali. Newspaper magid aktual ang kuan. May nga specialty. Isod ko og probinsya sa gobyerno atong 2007. So mag 17 years na po so Lagi. Okay. Kaya kung pagkailan mo naman yung ka, kolumnista mo yung ka. Karon na kasi mag-uuma na karon. Pero wala nalimot-limot ang pagkukuhan. Ako karon farming na ba? Farming na. Nalimot ang pagkukusahan pagsulat gani. Kamo na kamo tanaw pitsay. Sige. Sige Ron. Kumusta yung mga kauban diha ingon man sa imong mga opisina? Good morning dito sa ato mga tigpaminaw no. Ako magdahong usa kas makit-ara ko daw karon buntaga. Ako ang karaang amigo kauban sa media. Ako mga kauban si Sir Bong Calyaw sa Provincial Agriculture Provincial Coconut Authority. Ug na po tayo mga kauban gikan sa Agricultural Technological Institute. Usara ba akong nailhan ani si Ma'am Hanilo Bastasa. Paling na lang kung pala po sa uban niya. Tinatong programa, normal gini nga program sa school on the daghan siya og topic. Karon natunong lang nga ato topic karon is bahin sa coconut production. Very timely. Kaya daga matag problema. So, ang gauna gid ani ang ATI, Agricultural Technology Institute, in partnership sa PCE tapos sa amo po kay partner man although lahi mo ang ETI ang PCE na bilong man siya sa usa siya sa mga under sa agriculture ang kami partner may under may sa local. Sa mga devolved functions bali Provincial Agriculture Office. Ngayon ko nga timely nga programa tungod kay Salbarunon ang ato ang coconut industry yun. Dili lang sa Misamis Occidental, kundi sa Tibok, Pilipinas. Daghang problema. Usa na yun, mga ato ang mga lubi, nagkatigulang na, dili na kayo mangunga, na pa mga adverse weather condition, init kayo, makaapekto sa bunga sa lubi. Unya,
naapon yung ato ang problema po sa di mo ginato malimot kaya padahal nagabang pagpamutol bitaw. Oo. Dapat magudunta ang putlon ang katulang mga dili na productive. Abi ko postong ko daw 60 ang elemento. 60 years edad sa ako ang pwede nga siya putlon pero sanggani og 30-40 basta dili na kaya mamunga. Pwede na putlon pero karon ratsada man gud. Okay man po ng kukulumber. O kay gihimo mo pong livelihood sa uban ato mga kauban ko sa ato mga kaigsuonan diri po nga nangkabot mo taon nga makapalit og bilyod. So bisag dili anay putlon. Sa una man gud ang ako gyud madumduman ang Pilipinas number 1 gid siya na producer sa coconut. Tinod sa kung pagkabalo sa una gyud. Karon nabitikan ta sa India, Indonesia. Ang Indonesia karon man number 1. Number 2 ang Pilipinas. Ngayon naka-recover. Sa una number 4, number 5. Ang India ang ikatulo na to. Pero gamay ang diferensya. Mga nara sa mga 3 million metric tons. So pwede itang mabitikan kung dili na to ikurig ang ato ang sitwasyon sa lubis sa Misamis Occidental. So makaingon ko nga very timely ang ato ang SUA, School on the Air sa coconut production tungkol kay pinagi na niya ni ma-improve ang ato ang industriya sa lubis sa Misamis Occidental, makorek na to kung saan na to i-correct kaya atong bunga karon sa usa ka punuang lubi kung lang 35, 40 na to sa 40 ka lubi sa usa ka punuan kada tuig. Kung mahimo lang ta ni siyang 75 ka bunga kada punuan kada tuig, makabawi na tao, mahimo na pong mobalik na po ng ato ang pagka leading exporter sa lubi. So ako gipaila ako mga kauban, una si Ma'am Hanilo Bastasa, si John Aris. Oh, si Sir John Aris mo na kung nakita na ko sa pag-anhi sa mga sit up this to Of course si Sir Bong. Sarap ako kita ni Sir Bong sa personal, sige ako sa makita sa TV. Ma'am? Kisa may muunag musunod nimo. Si Ma'am. Si Ma'am Hanilo. Ma'am, mayong Live ka? Live? Okay. Live Facebook sir. si Ma'am Hanilo ang mo storya gikan sa regional na. Yes, sir. Yes, sige. Maayong buntag din, ma'am. Maayong buntag, Sir Edwin, og maayong buntag sa atong mga gapaminaw, no? Karon nga mga mag-uuma. So, naatay, gi-expect nga 560 ka enrollees sa atong School on the Air program. So, daghan pong salamat sa inyong pag-participate, no? Ani nga School on the Air. Maayong buntag pa Sir Bong, no? From PCA, ato ang partner no sa pagpahigayon ani nga programa, o kay Sir Romy ang representative sa atong Provincial Government Office of Misamis Occidental, no sir. Sayo ra ba kaayo alas 5 pa no, sayo kaayo minamukaw sa kahanginan kay lagi importante man kay ni nga programa, sir. So before Correct. ta magsugod no sa ato ang introduction ani nga School on the Air, of course dili nato kalimtan nga ipaila-ila ang atong kinsa man gyud ang mga kaning kinsay recipients ani nga School on the Air kani nga programa. And then of course atong mga partner kay dili man gid ni mahimo kung wala atong mga partners diri sa provincial government sa MISOC og sa ang ilang mga munisipyo, no. Lagi sir Dahil, ma'am. lagi sir and then of course dili na to pod kalimtan nga i-acknowledge ang amo ang director no sa ATI, Director Remelin Ricoter, and our deputy director, Director Niet Arceo, ag amo ang Center Director sa Agricultural Training Institute diya sa Region 10, Ma'am Maria Lydia A. Chavez. Okay. Ma'am, narabay yung meeting karon pero absent ni Onya sir kay naagid na importante gining School on the Air. Our Assistant Center Director, Ms. Noemi Beth Macario. And kung kauban diri no ang ato ang project officer ani nga programa si Sir John Aris Hadrake. So si John gyud ang amo ang nahimong focal no
para sa Stratcom sa pag-implement sa mga programs sa coconut sa kaning region, no, sa Region. Region 10. And then ako din po si Hani Lubastasa, sir, ang information officer gikan sa ATI Region 10. Okay. Of course, sir, dili pa nato kalimtan ang gikan sa suporta no gikan sa provincial government office of Misamis Occidental through our provincial governor, Honorable Henry S. Suaminal, no, dili ni siya Ay, may maayong buntag din mo, Gob. possible, no, Gob, daghang salamat, Gob, og maayong buntag. And our OIC Provincial Agriculturist, Miss Mercy P. Oy, no, Ma'am Mercy, daghang salamat, Ma'am Mercy. Og daghang salamat sa pagpadala po sa inyong representative diri si Sir Romy. Lugar pa mo mata niya sa iyo rin mata ron. Makalisang, sayo kay sayo kay si Sir, ni hangya gina si Sir nga mauna siya og storya kay mo duty pa gid siya, no, inana kaya committed si Sir sa iyang kuan, labi na gid kay Monday karong buntag karong adlaw. And of course our partners from the PCA, no, our PCA Regional Manager Mr. Manuel G. Octubre, and kauban nato karon ang mahimo ninyong pang weekly nga kauban sa kahanginan, no, si Sir Roland Arcalio, Sir Bong, no, Provincial Coconut Development Manager, and then of course our partners, no, our participants 70 ka mag-uuma, no, gikan sa Aluran. Ubay-ubay ay. Daghan gid, sir. 70. Gid, sir. Okay. Amo man ning gibahin-bahin kada munisipyo, sir. So ang gi-enroll gikan sa itong enrollees gikan sa Aluran, 70 ka buok. Of course, di na siya mahimong possible, no, without the support of Mayor Juniper A. Roa and their OIC Municipal Agriculturist Batang-Bata Mr. Andy Bonete, and their SOA Municipal Coordinator, no, Ma'am Marjorie P. Sireno, and their Barangay Coordinator, Miss Loriville A. Orlanes. And from Baliangao, naputay si Tinta pod, sir, ka-enrollees from Baliangao. Of course, with the support of Mayor Honorable Hania Teresa Y. Chong, and Municipal Agriculturist Ma'am Peregrina R. Lapinig, no, og si Ma'am Pud ang ilaang SOA Municipal Coordinator og ang ilang Barangay Coordinator nga si Sir Raymax, no, mayong buntag dira, Ma'am, og Sir Raymax. From LGU Calamba, mayong buntag Mayor Luisito B. Villanueva Jr. Sir, daghan salamat sa pagpadala og pagsuporta ani nga programa through your municipal agriculturist, Mr. Noel O. Palma. So isa-isahan gid nato ni sila, sir, kay Yes, ma'am. dako jud ang utang kabubutan ani nila kay without them dili gid mahimong possible ni nga Correct. nga programa, no. Municipal Coordinator Mr. Eden D. Batuy, si Sir Eden kanunay namong partner og tawag ani kanunay namong gakakitaan sa mga trainings, og of course our barangay coordinator and our FITS center partner, no, diha sa Calamba, Ma'am Estela Bulataulo, and si Sir Jemar M. Imbang, may buntag, Ma'am Stella. And from LGU Lopez Haina, si Tinta gyapon ka mag-uuma ang ato ang gina-expect nga maminaw karong buntaga, of course through Mayor Andrea Cherry Pink L. Gutierrez, and Municipal Agriculturist Sir Cirelo F. Cabural. Daghan salamat, sir. And their Municipal Coordinator Sir John Clifford B. Teres, and Barangay Coordinator Angeli B. Lapore. So naputay-gikan sa Oroqueta City, sir. No, nga sitin tagyapon ka mag-uuma. No, daghan salamat, of course, Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, maayong buntag, Mayor, and our coordinators from the Municipal Agriculture City Agriculture Office of Oroqueta, Sir John Anthony S. Pacaro.
gikan na siya sa, of course, gipadala na siya sa ilang city agriculturist, Sir Noel B. Piola, very supportive, no? And either barangay coordinator, Joresa B. Aganos, and atong atong home base ani nga program from Osamis City, Osamis. no? Mag first time ba sa Osamis nga nag-participate sila School on the Air last year na napod ba sila atong mga niagi nga tuig nga SOA. Okay, from Osamis City, daghan salamat, of course, City Mayor Henry Fuentes Huaminal Jr. na atay Bantay Mayor. 70 ka participants pod gikan sa Osamis may buntag Mayor and our city agriculturist Mr. Carlos S. P1 and then their municipal coordinator, no, Miss J. Ann Rubante, and barangay coordinator Sir Jefferson Kunal. And manta sa duol dito pud ta sa pinakalayo kay moabot ni nga programa, sir, sa Sapang Dalaga. Sa Pangdalaga. Sir Edwin, no? Si Tinta ka mag-uuma pod ang atong enrollee sa Sapang Dalaga. Nag-uudong po. So naapod ta di na mahimong possible, no, kung wala jud ta gisuportaan sa ato ang LGU sa Pangdalaga, headed by Mayor Honorable Donji D. Animas and their municipal agriculturist Miss Marcheta C. Intog. Siya po ang atong mahimong municipal coordinator. So Okay. kani municipal coordinator o barangay coordinator, sir, sila ng mga partners nato nga mo kuan jud mo monitor sa mga tawag ani sa atong mga participants sa atong mga mag-uuma. No, barangay coordinator Miss Auxilium B. Bergado and Miss Miraflor A. Tyrus. O kani sila mga partners na ginamo ni sila sa pupaghigayon sa SOA. So from LGU Plaridel, no, daghan salamat og maayong buntag Honorable Godwin E. Handuman at ang mayor na diha sa Plaridel, Misamis Occidental, og amo ang kinakusgan nga municipal agriculturist medyo very energetic Ma'am Virginia Sinamukatkat, ang ilahang municipal coordinator, energetic gapon, Ma'am Melissa B. Singconyege, daghan salamat o maayong buntag Ma'am Virgie and Ma'am Melissa, og naapod ni sila barangay coordinator. Manay mas mo pasayon ni sila sa ato ang trabaho dito sa groundwork, sir, sila naman ang Sila na. trabaho, no. Our barangay coordinators from Plaridel, Jonaline Abahar and Miss Maureen, no, si Ma'am Maureen and Parcotilo. So mooti sila ang atohang mga partners, sir, og mga participants. Ako sa itong mga pinanggang mag-uuma. Sa tibok. No. Pero walay tanggob, no? Walay tanggob, sir, kaya O Bonifacio. District 1 lang. District 1 lang sa. Karon ang ato. Pero naman gyud Osamis. Plus Osamis kay diri pud ang ato ang ano Base, no? Sige. Base city, no. Okay. So kini kamurag focus ata sa region sa District 1. Karon nga. Actually sa ikaduha na nato ni nga hugna sa School on the Air, no, una last year diri unta, tapos na medyo na cancel mi dari nga kuan sa na cancel among SOA diri, ibalhin na mo sa Hinguog City. Ang mga participants po atong mga mag-uuma gikan sa Misamis Oriental. So karon na nato sa Misamis Occidental. May no kay karong tuiga kanang mo pabor sa Misamis Occidental. Kay diri na himo ato ang School on the Air. Yes, sir. Okay. Sige lang. Salamat ka, ma'am. Atong pahinabian po si Sir Aris. Sa Hadraki? Uy, apelyido man sa kong lola. Manuela Fabi Hadraki Fabi. Sige, sir. O ano, Sige, ma'am. Sige. Ilat na, sir. Sige, sir. Manbuntag ni Sir Aris. Sige, may buntag pod mga ka-agri friends, no, nga naminaw karon sa ato ang first episode sa ato ang School on the Air. So, before ta magsugod do sa ato ang mahinabi ang ato ang resource person karon nga from PCA si Sir Bong, maghatag sa ako og gamay lang overview. Sige, no, sir. about sa ato ang School on the Sige, Air. sir. So,
Sige, ang coconut no o ang lubi nga giilasab nga tree of life kay nagpabilin gyapon nga isa sa major export nato nga crop diri sa Oo. Pilipinas sunod sa saging, mais o Pinya. Palabot. rice. Rice. O tungod sa Republic Act 11524 or ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, nahatagan og pagtagad ang industriya sa lubi, Sa lubi. nga tabangan ang ato ang mga mag-uuma nga mapalambo ang ilahang panginabuhian no towards sa matatag, maginhawa og panatag na buhay. okay. And then ang ATI no, ang Department of Agricultural Training Institute, Okay. ang DAATI, ATI. isa sa mga implementing agencies aning Coconut Farmers and Industry Development Plan. Isa sa amo ang interventions para sa ato ang mga mag-uuma sa lubi ang amo ang ginapahigayon nga School on the Air program. Okay. No, pinaagi ani maka ma-disseminate namo no ang information og mga technology sa pagpalambo sa ato ang mga tanom nga lubi no para ma-improve ang productivity sa ato ang mga coconut farmers og puhon-puhon mo taas ang ilahang mga kita. Na. Okay, so kani ato ang School on the Air program no, nagtumong siya nga madungagan ang kahibalo ug ang skills sa ato ang mga mag-uuma sa lubi no sa pag-manage ug pag-improve sa ilahang productivity sa ilahang farm no, pinaagi sa paggamit og mga insakto og mga updated nga mga teknolohiya sa pagpananom sa lubi nga itudlo sa ato ang partners no, ato ang experts from the Philippine Coconut Authority. Okay. So no, sa ato ang School on the Air program, matun-an sa ato ang mga listeners, sa ato ang mga participants ang potential no sa coconut industry. No, matudloan pud sila kung unsa di ay ang saktong nursery management no og ang advantages og potentials kung mag-intercrop ta og mga pananom ilalom sa mga punuan sa atong lubi og apil pud na ginatawag nato nga coconut livestock integrated management no. Tapos aside pud sa production ato pong tudloan ang ato ang mga mag-uma unsaon pag value adding no sa ilahang mga lubi no sa processing pud nga side. O daghan pa sila matunan ani sa ato ang School on the Air program nga mao lagi itudlo sa ato ang experts from the Philippine Coconut Authority. Okay, so kani ato ang School on the Air program modagan siya sugod karon no May 13, 2024 taman July 10, 2024. July 10. So 3 months. 3 months no, 26 airings. 6 earrings. 1 hour no, 60 minutes per airing every Monday, Wednesday o Friday. So 3 times a week lang nga to ang 3 times programa. a week. So ubay-ubay gyud ta nga manag-uban ani sa kahanginan. Ubay. Dugay-dugay kita mag. Okay, tapos na madunggan nila ang ato ang School on the Air dire sa DXOC Ozami City no, Radyo Pilipino, og mamahimo pud kuning madunggan sa ato ang mga participants sa ATI Northern Mindanao nga Facebook page kay naka-live stream ta karon no. Okay. So sa ato ang mga naminaw sa live, pwede mo comment dito sa inyohang mga concerns no, mga questions ninyo para during airing pwede nato matubag ang inyohang mga pangutana. So related ra pod no sa ato ang mga topic. Correct. Okay, so naatay ato ang sama sa na-mention kaganina, mostly sa ato ang target participants is from District 1. District 1. So as of now no, naanatay 500 plus nga total na nga mga enrollees sa ato ang School on the Air. Kaya maka 500 plus na sila ha. 500 plus na. So sa ato ang School on the Air no, naatay mga on-air nga lecture. And then naputay ipahigayon nga pre-test later o post-test after sa program no para masukod gud nato if nabagyoy natun-an ang ato ang mga listeners. And then naputay mga sama sa mga pag-eskwela no naagyon tay ginakandak nga mga quizzes no nagyapon sila exam. And then naputay mga ipahigayon pod nga mga questions for the day For the day. Mga hatag og questions ang ato ang
at to ang resource person, and then sa makatubag no napod sila gagmay lang nga pahalipay gikan sa ATI. So murag prang kaning panahon na duha na iyang function ani. Idi siya mo head sa provincial PCA karon maestro na pud siya. Kaya ra kay na ni Sir Bong. So kada buntag dana sa kada Lunes, Miyerkules o Biyernes nasa dire. Di siya pwede ma-absent. Sir Bong, na sila yung mga depende sa module sir na i-assign ang okay. ato ang mga May mga partners topics. from PCA. Sige. Ana. Okay, so no sa ako ang i-share pod no kung unsa man ang modules nato ani nga Sige, to ang sir. School on the Air no. So Module 1, dito itudlo no ang introduction sa Executive Order number 172 or giila usab nga Coconut Farmers and Industry Development Plan o mao ang CFIDP. I-take note ninyo na kung saan nangakuan kay magawas sa inyo ang Exam. Exam. Okay, tapos diya pod no i-share pod sa to mga experts kabayan sa National Program Components aning CFIDP. Oh. Kay sa tinod lang murag ikatulo pa ni Sir Bong no, third year nato ning implementation sa ato ang CFIDP. So Okay. mo gid na no. Sunod tud-an pod no ang Economics of Coconut sa ato ang mga School on the Air. Tun-an pod nato ang morphology o physiology sa coconut no about sa iyang dahon, tanom, Dahon. sa ano niya physical. Tudloan pod tudlo pod sa tuwa ang mahitungod sa farm establishment. Okay. Coconut-based farming system o ng mixed intercropping no o kanang livestock integration pagbuhi og mga livestock ilalom sa Sa atong punuan sa kalubihan. lubi no tudlo ng mga technology na as well as farm management o integrated pest management no mga dangan unsaon po ang mga dangan and then itudlo pod sa ato ang mga klase-klaseng pag-process Pag-process. sa mga into coconut products no sa atua. And then last airing nato anino na atay ipahigayon nga wrap up para nga ma-summarize kung unsa to na tun-an nato Unsa to no ang si magipangtudlo pag-isgutan. sa tua. Tayon ahi dayon ta mag post test. Okay. Okay. So, So no kasagara pod ay sama lagi sa mga pagtuon no nagyud tay mga evaluation anino so naatay ikandak nga mga pre-test, post-test, quizzes. Quizzes. Tapos naapod ni mga resource person evaluation o overall training course evaluation nga ipang distribute nato sa to ang mga listeners no pinaagi sa inyo ang mga barangay coordinators no so para pod na mahibaw-an namo no kung asa pa ang para sa continual improvement sa to ang mga programa sa ATI. Okay, so kani pod sa to ang School on the Air ang no at the end sa to ang mga lectures mo selecta no pinaagi sa based ta sa inyohang mga exam, quizzes, post test, magpili ta din ha Sir Edwin no og top 20 nga students. Kanang top 20 nga students before nga graduation na sila opportunity nga maka hands-on no ato silang sana naa sila final assessment no kay tapos napod sila yung marag field nga visit no ato nang ipahigayon para sa ila and then kanang top 20 diha ato na pud na silang ipa-exam na pud utro para diha ta mo pili sa ilahang no kung sa high school pa first honor valedictorian sa ilahang batch and then so naapod tay ipahigayon pud nga mass graduation no. so lagi ni mura giginig tinuod ta nga eskwela ani nga eskwelahan. Ato lang on the air lang ni ato. On the air lang, on air lang. So natay pahigayon no nga face-to-face mass graduation sa ato ang mga estudyante. Hopefully no after sa ato ang Airings. mga July no, July na mag-end. So mag-meet ning mga tanang mga 500 participants. So karon sa dili lang sa gita no, taman lang gid sa gita sa Dalungan. Tama lang sa gita sa Dalungan. Katong nagtan-aw karon sa live, sige. Makita nyo si Sir Bong. Sila. Sige, tapos no, kita-kita tang tanan sa ato ang graduation. Okay, so before na ko ipasa kang Sir Bong na pod ang microphone na ato sang ipahigayon no ang pre-test. Pre-test. No, so ginakandak na mo ning pre-test para
ma-measure na mo no kung ang mga prior knowledge or nanabay mga existing knowledge yung ato ang mga listeners mahitungod sa ato ang mga topics sa ato ang ikandak nga School on the Air program. Sige, sir. Okay, so sa mga naminaw karon no, andam lang mo sa inyohang mga papel o ballpen para isulat ninyo inyong mga answers, and then musuroy lang sa inyohang mga barangay ang inyohang mga SOA coordinators para mo kolektaan ang inyohang mga papel. Sige. No, ag sila na po mo ano po, relay. mo check no, mo check check. ana inyohang mga tubag. Okay, atong sugdan. Sige, sir. Sige, so question number 1. Take note. Ikapila ang Pilipinas sa mga dagko nga mga exporter og coconut products sa tibuok kalibutan. Ikapila ang Pilipinas sa mga exporters sa tibuok kalibutan. No? Akong balikon, ikapila ang Pilipinas sa mga dagko nga mga exporter og coconut products sa tibuok kalibutan. No, wala siya choices, no? So kamulay kana sa inyong paminaw lang, no? Walay sa taani. Dili mo maguol nga, dili mo kabalo, no? Kay sa ngayon pa kaganina, naalang mo yung existing knowledge, no? Kay Pre-test pa man. pre-test pa man. So along the way, matun-an ra na ninyo ang mga tubag. Okay, so ikaduha nga pangutana, unsa nga Akta Republika numero or Republic Act no, unsa nga Republic Act number ang giuluhan og Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Lagi sigutan na ito ganina. Okay. Unsa to nga Republic Act? So kanina ay choices, no? So letter A, Republic Act number 15524. Letter B, Republic Act 15224. Letter C, no, Republic Act 11524, or letter D, Republic Act number 15244. Walay na Okay. di ba to ha? Walay na Sige. Sunod, sir. Sige, sunod, no? Na question number 3. Ang lubi giila usab as the tree of blank. Unsa man to? Sigutan to ganina. Oo, so pwede na Bisaya, no? Pwede sa Oo, English, no? English. So ang lubi giila usab as the tree of blank. Okay. Wala gyapon siya choices, no? Sulat lang ninyo kung inyohang answer sa inyohang mga papel. Okay, question number 4. Oo or dili, no? Isip mag-uuma sa lubi, nagkinahanglan bagyod og abonong asin ang atong kalubihan. Kana. Kana, no? So tubag lang mo oo or dili, no? So along the way matun-an na ninyo, no? From our experts. Okay, question number 5. Pila ka porsyento sa atong yuta o uma ang wala magamit kung lubi lamang ang itanom? No, akong balikon, pila ka porsyento sa atong yuta o uma ang wala magamit kung lubi lamang ang itanom? Kana. Okay. Sige. Question number 6. Unsa ang atong gamiton sa paggama o pagproseso og virgin coconut oil or VCO? No? Unsa ang atong gamiton sa paggama o pagproseso og virgin coconut oil or VCO? So natay choices ani, no? Letter A, tuba. Tuba. Letter B, gata. Gata. Ang letter C, suka. Suka. Kanang gata ha, kuha na siya ha, tuno. Tuwa din eh. Tuno. Tuno. Okay. Okay, question number 7. Oo or dili ang gihapon, no? Ang ilaga og bakukang dangan ba ni sila sa lubi? Sus. Agoy. Kunta si mananggot ng buko ko. No? Oo or dili ang ilaga og bakukang dangan ba sila sa lubi? Okay, so oo or dili lang yung Oo, tubag, dili. no? Sige na, question number 8. Oo or dili lang gihapon. Tinuod ba nga mahapdosan ang lubi kung kini kuhaan sa bulig, sa butong o buko? No? Tinuod ba nga mahapdosan ang lubi kung kini kuhaan sa bulig, sa butong o buko? Buko. Okay, or buko. Buko. Okay, oo or dili lang gyapon inyong tubag ato. And question number 9. Unsa nga parte sa lubi ang maghatag sa duga para mahimong coconut sugar? No? Unsa ka party sa lubi ha? Unsa nga part sa lubi ang maghatag sa duga para mahimong coconut Coconut sugar? sugar. Okay. And then last question, question number 10. Pero pwede
Bisaya ni ha. Pwede ra Oo. Bisaya. Question number 10. Pila ka kilo nga gidaghanon sa tubig ang kaya nga masunop sa bunot? Pila ka kilo. Pila ka kilo ang gidaghanon sa Sa tubig tubig nga masunop sa bunot. Nga kaya masunop sa bunot. Okay, so balik ko na ko ang inyong mga tubag, isulat lang sa ninyo sa inyong mga papel karon, tapos kolektahon lang na siya sa inyong mga Barangay coordinators. mga coordinators na barangay coordinators ninyo para sila na po mo check ana. Okay. Okay, so mo lang tong akong bahino, tapos karon para itudo na unsa may tungod ang CFIDP, no? Nanagid ang ato ang provincial Coconut Development Manager from PCA Misamis Occidental, si Sir Roland Calio. Sir Bong. Sir Bong, mayong buntag di mo Sir Bong. Maayong buntag Dwin, maayong buntag Jan Aris, maayong buntag Ma'am Hani. Ang dugay naman ko wala kabalik diri Dwin. Lagi. Mm. Dili pa inana ang studio no? Murag nag-evolve ba? Atong panahon na dito pa mo ka sa kuan technical room. Karon murag ikaw na gid nangulo diri ka kuan kaning atong Bay buhay ra de. lagi nalipay ko nakita nimo karon Dwin after a long time. Mayong adlaw sa atong mga tigpaminaw Dwin. Yes. Dinhi sa DXOC, Radyo Pilipino dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Welcome dinhi sa atong tulumanon, mabungahong pangkinabuhian. Radio Eskwela sa Pangkalubihan, a school on the air program on coconut production and processing. Sa ngalan sa atong PCA Administrator, Dr. Dexter R. Buted, o sa atong Regional Manager Manuel Octubre, ako si Bong Calio, ang nag-unang kawani sa buhatan sa Philippine Coconut Authority din sa atong lalawigan, sa Misamis Occidental, o karong buntaga ako mismo ang mitambong ngayon. So dili ni kada buntag tanan din. Abi. Murag mga pipila lang ni ka mga Sige. buntag. Aron isip lang gyud pag-abli ni nga tulumanon. Aron sa pagpahibalo ug ngano nga nahimugso kini atong tulumanon karon, mabungahong pangkinabuhian Radio Eskwela sa Pangkalubihan. Kami sa Philippine Coconut Authority kon PCA nahibalo naman kanamo duin no, dugay naman kitang kauban aning atong radyo. Lagi. Kauban ang Agriculture Training Institute, pinaagi ni ining istasyon DXOC, ang Radyo Pilipino. Naghugpong kami mga higala aron mapaabot sa atong mga mag-uuma sa lubi, mga tag-iya sa kalubihan o mga samuhan o trabahante o mga mamumuo sa mga kalubihan o sa mga tigpaminaw nga ang pundo sa coconut levy katong gitawag og coconut levy fund nahimo na karon nga trust fund. Na-trust pa na. Trust fund na. Pinaagi og usa ka balaod. Yo unsa man kaning trust fund? Akong gi-Google. Ang trust fund. Sumala pa sa Google, usa kini ka legal nga pamaagi pagtugot sa usa ka tawo o hugpong sa mga tawo, pagbilin og mga kabtangan o assets alang sa benepisyo sa lain nga mga tawo o hugpong. Og nga pinaagi sa trust fund magamit ang mga pundo o mga assets o kabtangan nga binilin pinasikad og usa ka balaod. Daw mo to'y trust fund. So mao kini ang balaod nga akong isgutan karon din. Sige. Ang balaod nga Acta Republica 11524. Sige. O atong in English to kay in English atong pretest ganina. Take note Aron na. makatubag ta ni Sir Sige. Jan. Oh. Republic Act 11524. 11524. 11524. Sa ito pa, Acta Republica 11524. Ang Acta Republica 11524, Sir Edwin, nga napirmahan ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte isip usa ka hingpit nga balaod kaniadtong Pebrero 26, 2021. Ug aduna kini mga tinguha katong nga ato mabasa niya sa iyang uluhan murag siya og kanang kuan ba Heading. o heading pero at the same time objective. Usa ka balaod nga una ato lang tagag emphasis Sir Jan, no, nagmugna o nag-create sa trust fund. So the moment nga naaprubahan ni presidente ang katong balaod, so na-create na ang trust fund ora-orada alang sa mga uma o sa industriya sa lubi. Ikaduha, paghatag og hanay o management sa pagdumala sa paggamit ni ini. Oo. So doon na murag giya. O ikatulo, pag-reconstitute sa
sa Philippine Coconut Authority. Nagpasabot ka to lang PCA Governing Board. Kay sa una man god, doon na ray karon kay sa una doon na may unom raman siguro ka membro sa among governing board. Pero karon nahimo na silang murag siyam na karon sila. Siyam na. Nadungaga na sila og coconut farmer leaders. Usa ka coconut farmer leader sa Luzon, isa sa Visayas ug usa sa Mindanao. Mo nang nausap ang PCA Governing Board ug ang ikapat mga ubang mga katuyuan. Gihikya naman na dito. Tumong nining balaura Sir Edwin sumala sa section 2. Kanang gitawag lag policy of the state o pulisa sa estado, paghugpong sa mga benepisyo nga alang lamang sa mag-uuma sa lubi, ilabi na sa mga pobre og nga naa sa sidsid sa katilingban ug sa Tagalog pa katong laylayan sa katilingban nga naisakop sa ubang mga balaod ug paghimong mas madali ang pag-apod-apod niini aron makabot ang mga hinanali nga katuyuan. So naitay mga immediate nga objective sa balaod, no? Hataas nga kita alang sa mag-uuma. So i-increase ang ilahang income. Dayon kunhuran ang kapobrehon. Murag pada siya paubsan ang poverty. No? Makabot ang katilingbanong pagkapatas. Kanang gitawag sa in English og social equity. So patas patas na unta tan wala untay pobre dato, no. Makabot mo na yung mga objective kibali sa adig karot nga kani nga balaod. Now karon kay alang man kining balaura sa mga mag-uuma sa lubi atong ila-ilahon kung kinsa man ang mga mag-uuma sa lubi sumala nini nga balaod aron siya makasalmot sa mga programa kay na may mga programs ani. So atong ila-ilahon kung kinsa ni siya sumala sa section 3 kay haron basin Sir Jan ba nga na niya namati niya dili dahil sa coconut farmer pero okay naman kay alam mo pud tanan tanan man nga kuat kadang programa. Ang unang coconut farmer nga gi-define gibali sa balaod katong tag-iya og kalubihan nga dili mo labaw sa 5 ka hektarya. 10 hektarya mo nimo Sir Edwin, no? Di na ka coconut farmer. Sumala sa balaod. So dili mo lapas og 5 ka hektarya. So mo siya gigbutang tag-qualified nga coconut farmer nga mo qualify sa mga programs under sa balaod. Okay. Pero that doesn't mean nga dili ka coconut farmer basta bisa paglabaw pa sa 5 ka hektarya. Pero di lang ka mo qualify kay di na mo ka coconut farmer siguro nga asindiro small na. Asindiro. Asindiro nang kaglubi. So, pero doon ay mga kondisyon. Number 1, katong siya gyud mismo ang nagtikad sa iyang 5 ka hektarya. Siya gyud dili ingon nga nanohol siya. Siya gyud. Siya gyud ang nagtikad. Wala niya pa sa muhi. Or kung dili man galing siya nagtikad, siya ay nagdumala o nagkontrol sa pagtikad sa kalubihan. Okay. Sa ito pa, in other way of saying, dili siya absentee nga tag-iya. Naagid siya dito. Nangunay gid siya. Nangunay siya. Kada bang panahon sa butang tag-idara na po si coconut farmer, nga tag-iya, so mag-hire lang siya og siguro musaka para sa iyang kalubihan. O mag-hire siya mga manapok. Basta, naa siya ga control sa iyang farm. So nagtan-aw gid siya mismo. Nagid siya ga murag ga control gid siya. Sorry. So dili atong kunon sa dali nga pag-istorya, dili siya absentee nga coconut farmer. Nagid siya sa iyang uma. Nasa sa iyang uma. Ikaduha katong nag-abang. Leaseholder katong nag-abang sa kalubian nga dili pud labaw sa 5 ka hektarya. So pwede mag-rent lang Pwede po ka mag-rent. Well, wala mong pilain po. Ibutang kada man siguro ang gitawag nato siguro prinda Dwin, no? Prinda? Di ba na rent? Lahi po na? Lahi po na siya kay Okay, itong abang yun. Abang yun. Abang yun. So, ang nasa balaod mo kay leaseholding man siya. Okay. So, biabangan kibali ang kalubihan. Nga dili po labaw sa 5 ka hektarya. Ikatulo, nga matawag kag coconut farmer ubos na nga balaod, samuhanti o saop. So ang samuhanti or saop makonsider siya as mag-uuma. Mag-uuma gyapon sa lubi. Bisan pag unsa kadako ang kalubian nga iyang gitrabaho pero dili iyang kaugalingon, matawag lang sa saop mo qualify siya ani nga tawag coconut farmer under ani nga balaod. So provided po nga dili po siya absentee tenant. O kanang
tenant siya pero na po siya Gatanaw gid sa gid siya. Kaya Naman gitrabaho. ko ba mga tenant ba nga tuwas abroad ang tag-iya. Oo. Oh, dahil sila po nga tenant nara po sa siyudad. Amo. Mo ginara ba? Saka na lang sa bukid. Saka na- Kumon naman manugo gusto, na ah. lang gyud. Manugo na lang kasi pasakat dito dahil Kumon patimbang lang. na karon sa tuwa din eh. Mo gani. Muna nang kung ani nga balaod kung samuhan siya kinalang dili siya absentee nga samuhan. Okay. So siya nagtikad. O di ba ka nagpuyo dito sa yuta nga yang gitikad. Dahil ikaw pat katong mamumuo mga gitawag og farm worker Farm o worker. farm laborer. Sila ang mga walay kalubihan apan nagtungha sa mga kalubihan isip mga sinuhulan sa pagpasaka, pagkuhit, o Hakot. pagtapok, pagbunot, paglanda aron mamahimong kopras apan wala magpundo sa usa lamang ka lugar nga gitrabahoan. Ay so katong mga transient nga agyan din eh mo sulan si ana apil siya. Mahimo siyang kung makonsider Mahimo siyang siya coconut as coconut farm farmer. worker o coconut farmer gyapon siya. Katong ibutan tag Tagalay ng barangay, gi-hire siya para mo saka o di ba? Basta any unsa nga trabaho nga mo involve gyapon sa coconut production. Okay. Og sa copra production. Sa dali nga pagkasulti Sir Edwin o paghulagway sa balaod, kini sila nga sa English pa seasonal o Seasonal. itinerant nga workers. Okay. So dili sila nagpundo lang og usa ka lugar. Lahi-lahi nga barangay ilang gisaka nga balay. Gisaka nga kalubian. Gisaka ka balay ay umpot. Gawatan na to. Kanang gisaka, gitrabaho ng mga kalubihan. Gi-hire kay bali Gi-hire sila, okay. Sa ato pa kung atong itanaw ng balaod, exclusive gid sila kadto sila may mag-uuma sa lubi. Sila. Sumala sa balaod. Sa balaod. Aron mo qualify lang pud sa kibali sa mga programa. So akong balikon. Number one. Tag-iya nga dili labaw sa 5 ka hektarya, Okay. provided nga nasa diha dili siya absentee. Di siya absentee. Ikaduha, nag-abang sa yuta Nag-abang. nga dili pud mo labaw sa 5 ka hektarya. Ikatulo, samuhan. Samuhan. Ikaupat, katong farm worker. Farm worker. Okay. Muna sa gitawag na tuog, mag-uuma sa lubi. Mag-uuma sa lubi. So, katong upat ka mga gikonsidera sa balaod nga mag-uuma sa lubi, mo to sila mo qualify. Mo sila mo qualify ani nga program, mga program mga programa nga related o kabali malambigit unya ani nga balaod. Okay, sige. Nga akong balikon, Akta Republika 11-524. Namoy answer. Part ba ni siya sa pre-test ni Sir Jan. Namoy answer. So kung nakabati sila na ilang i-take note, makatubag na sila si Sir Jan sa usa ka pangutana sa tapulo ka pangutana nga gihatag ni Sir Jan ganina. So, katong upat ka mga kanang gikonsidera katong naghuna-huna nga pareto na ito istorya ng ganina nga samuhan sila pero naa sa syudad sila. Wa sila didto Wala sila sa farm. sa farm. Sa ato pa murag siguro mo mahimong kuli. Okay, kumon na sa tuwa karon din eh. Wala Kay ang ato mang mag-uuma manggod sa lubi, murag nagsalig na lang sa lubi pero sila sa syudad. Wala sa dito sa area. Mura waadto lang sila kung magkupras. Usahay pod moadto mo magkuan lagi manugon ra gyud. Manugon lang. Patimbang na lang. Ihatod na lang akong ihatod na akong bahin dire. Oo. Ori na. Sige. Sabtan niyo maayo ha. Kay basig masayo pantaan eh. Sige. Karon akong padayon sa Sige, yun ha. sige. Ang section 4 Section 4. section 4 sa Akta Republika Sir Jan no. Sa mao gyud balaod, Akta Republika 11-524. Ato lang yung magbalikon kay nakaba sa test. Mabagsak ko datang Sir Jan. Ang maong Akta Republika nagmando sa PCA. Nagmando na namo na siya sa Philippine Coconut Authority nga magpreparar o maghimo og usa ka development plan. Katong gitawag og Bisay, klaro ba na sa Bisay? Malumbuong plano. Malumbuong plano. Sa barangay na BDP. Oo. Sige. Sige. Development plan, no? Din ang tanan nga paggamit o utilization sa pundo sa trust fund kay ato lag Osbon wala na tong term nga coconut levy Coconut fund. levy. Trust fund na siya. So, ang pundo sa kanang trust fund ug ang utilization niini nga pinasubay na dayon sa maong development plan. Sa ato pa, ang balaod nga Akta Republika 11-524 dili gid siya self-executing nga ora-orada diha gyud. Ora-orada. Magamit ang iyang pundo
kung Pinagi. pinagi atong development plan. So dili mo lihis ang pag-implementar sa balaod base lang sigud siya sa kanang development plan. Muubad ang development plan gibuhat ubay gid sa Ubay balaod. gid sa balaod. Pero ang katong pagpahigayon na kibali sa mga paghanay na sa unsaon pagpagawa sa pondo kinsa makapagawa sa mga trust fund dito gid isubay sa development plan. Okay. Dayon karon mo ni karon makita nimo ang makita nato karon ang relation ngano nga nag-uban na Miss ATI. ATI. Kay inabagan na karon basis sa development basic ibalipod sa balaod no. Inabagan sa nagkalenlain nga ahensya sa kagamhanan sama sa Land Bank. Land Bank. Usa na mo nakauban na mo ani pinagi ani nga kuan kani nga programa. Development Bank of the Philippines, CDA. Cooperative Development Authority, ang DOST-PCAR, ang DTI, sila sa Agricultural Training Institute ATI, ang CHED o Commission on Higher Education. Apil ang CHED Apil ani siya sa among kuan, ang Department of Agriculture, particular sa National Dairy Authority, Bureau of Animal Industry, High Value Crops Development Program, ang PhilMec, og ang DPWH namugna dayon ang kaning gitawag og Coconut Farmers and Industry Development Plan kon CFIDP. Muna ni karon nga programa. Part na ni kabalik karon sa CFIDP. Muna na ay relation karon ngano nga dunay murag pagtimbayayon karon sa mga buhatan sa ahensya sa kagamhanan aron pagpaabot sa trust fund ganto kanila. So daghan mi nga mga opisina karon nagtabang. So pinaagi karon sa ATI na may pabalo ang mga teknolohiya, mga farming methods, mga tanang mga pamaagi karon sa pag-uma sa kanang lubi. Magpahibalo nila pinaagi karon usani kaning School on the Air. Mga training of trainers, mga ingon ana dating kay wale. So dahan pa ni mga trainings and seminars daghan pa na pa ni mga scholarships scholarship. Sige. So pareho ko. So, among plano nga pinaagi sa Osaka Executive Order 172 kay di man po bahimo lagi di mahimong balaod. Sa akong ibalik og sulti ganina dili lagi self-executing ang katong 11524 so doon na executive order gagipirmahan na po gihapon ni Presidente Duterte atong June 2, 2022. So dili ma-implementar ang balaod kung wala tong executive order. Dili siya ma-execute. Ma-execute. So napirmahan atong June 2, 2022. So 28 days na lang igo na human iyang terminos pagka presidente atong June 30. Yang gihabol. Naabot gid siya naapas. Naapas gid siya. Og kaning og dinhi sa mga development plan gihan-ay na dayon ang tanang policies og kapaingnan or direction pagpalambo og pag-rehabilitate sa industriya sa lubi sulod lang sa 50 ka tuig. So murag mo outlive niya ang balaora nato. Sa to pa si Edwin posible nga kada tuig makita taning suwa-suwa nato. School on the Air nato. Ang Section 5 naghisgot og pag-reconstitute lagi sa Philippine Coconut Authority gano'n. Sa unahan kaganina ako naman tong nahisgutan ang reconstitution didto sa may uluhan sa balaod ganina no. Dayon tungod ni ini nga tungod ni nga balaod lakip na ang tulo ka mga coconut farmer leaders nga nahisgutan ganina. Ang membro na karon sa governing board adunay siyam na ka membro. Pinanguluhan sa number 1 ang Department of Agriculture DA Secretary. Ikaduha ang chairman, secretary. Then ikaduha ang Department of Finance as vice chairman. Dayon ang secretary sa Department of Budget and Management. Ini mawala ni. Kay siya magud na mag-manage ani nga mga pundo kay pagisgop tag pundo bilyones man. Ikaapat ang Department of Science and Technology. Murag hapit ta human si Edwin. Tingali murag ipadayon tani sa sunod nga mga panahon. Merkulis pohon. Merkulis pohon. Ato ning mapalambo og mahisgutan og tagsa-tagsa gid ni. Og kinsa ning atong governing board hangtod sa ngadto atong kahisgutan sa dog unsay mga proseso unya. Nga mapayhot ang tanang mga pundo ngadto sa atong mga mag-uuma sa para makabalo mo kay kaning
kumon na kini dungog sa inyong dalonggan nga gitawag Kuko Levy Fund para makabalo mo nga wa ni gamita sa laing paagi kundi gibalik ni sa mag-uuma sa lugar. Ibalik sa mag-uuma. Murag nalipay po ko kayo gaya na siya igul ako na kuan na excited ba nga after a long time nakita ta din nina pod sa booth. Dahil muna na nalipat ko sa oras ay abot may tagkuan sa anang usa ka oras sa atong Lagi, kuan sir. panaghisgot. Sige sir, salamat kayo Sir Bong para imbahang parting statement sir. Dili lang mabalakat ng mga mag-uuma sa lubi no tungod kay sa gay nag-shout out naman ni Sir John ang katong mga ma-involve ani nga School on the Air program pero bisan pa doon ay mga gitawag og selected lang nga mga coconut farmers sa pagkakaron pero eventually tanan na ginamo mo reach out dayon dili pod ni siya nga programa alang lang gyud sa katong gisgutan gay nga coconut farmer no alang kini sa tanan. Labi na katong interesado mag-uma sa lubi. Sige. Sa Sir Aris, unsa imong patamelit? Okay, sa mga ka-agri-friends no nga naminaw karon padayon mo sa pagsuporta sa ato ang School on the Air program o kita-kita ta no sunod nga So, sa Miyerkules. no next episode nato. Sa ngalan sa Department of Agriculture o sa Philippine Coconut Authority na Sir Bong dire. Hangtod sa Miyerkules pohon. Salamat og maayong buntag kaniyong tanan.